in Adams, Ilocos Norte, and Peña Blanca in Cagayan. The seawall in Pagudpud has been reported also to have collapsed because of the strong rains. We don't have reports yet regarding the damage to agriculture and infrastructure. However, again, we will receive the reports later, but they should be computed as a cumulative figure starting from Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, dalawang batas na layong patibayin pa ang ating karapatan sa mga teritoryong sakop ng bansa. Kabilang ang West Philippine Sea, nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pilipinas, nananatiling isa sa may pinakamabilis na paglago sa ekonomiya sa Asia ayon sa NEDA. Department of Budget and Management, tiniyak na may sapat na pondo ang pamahalaan na gagamitin sakaling may mga sumunod pang kalamidad. Bagyong Marce, humina na habang papalayo sa kalupaan, pero hindi pa man nakalalabas ng bansa. Panibagong low pressure area, posibleng pumasok ng PAR mamaya o bukas ng umaga. Phase 1 ng LRT-1 Cavite Extension, inaasahang magbubukas na ngayong buwan. 80,000 pasahero makikinabang. Plano ng Department of Transportation na i-counterflow o baliktarin ang daloy ng EDSA Bus Carousel pabor sa ilang mga pasahero. Una sa ating mga balita, nilagdaan na rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang dalawang batas na magpapatibay ng ating karapatan sa mga teritoryong sakop ng Pilipinas. Binigyang diin naman ng Pangulo ang kahalagahan ng dalawang batas na nagpapakita ng pagpapahalaga sa International Rules-Based Order. Si Kenneth Pasyente ng PTV sa Balitang Pambansa, live. Kenneth. Alan, pirmado na nga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang dalawang batas na magpapalakas pa sa saklaw ng bansa sa teritoryo nito. Kanina, Alan, pinangunahan ng Pangulo ang ceremonial signing ng Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act.
Ang Philippine Maritime Zones Act ay naglalayong makamit ng bansa ang mga karapatan at benepisyo sa maritime Thank you, areas. Mr. President. Gayon din ang yaman mula sa mga ito alinsunod sa Philippine Constitution at international law, lalo na sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Habang ang Philippine Archipelagic Sea Lanes Act ay naglalayo namang magtatag ng archipelagic sea lanes sa katubigang nasasakop ng bansa upang maiwasan ang arbitral international passage sa teritoryo ng Pilipinas. Ito alan yung mga walang regulasyon o kontroladong pagdaan ng mga dayuhang sasakyan sa katubigan ng isang bansa. Sa konteksto ng Philippine Archipelagic Sea Lanes Act, layunin nito na pigilan ang uri ng pagdaan sa pamamagitan ng pagtatalaga ng mga tiyak na daanan ng mga sasakyang pandagat upang masiguro ang kontrol ng Pilipinas sa kanyang nasasakupang katubigan. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang dalawang batas na ito para maipakita ng bansa ang pagpapahalaga sa International Rules-Based Order. Gayon din ang malinaw na adhikain ng pamahalaan sa pagprotekta ng likas na yaman ng bansa at matiyak ang matatag na mapagkukunan ng hanap buhay ng mga Pilipino, lalo na ang mga mangingisda nang hindi nakararanas ng panggigipit. Pagpapakita rin anya ito ng paninindigan ng bansa sa pagtataguyod ng maritime zones ng bansa, pati na ang pagprotekta sa maritime domain. Magtutugma rin anya ang mga batas na ito sa itinakda ng international laws at pagpapakita ng pagiging responsableng kasapi ng Pilipinas ng international community. Alan, umaasa naman ang Pangulo na sa pamamagitan ng dalawang batas na ito ay mas mapapalakas pa ng bansa ang pagprotekta sa maritime interest ng Pilipinas. At yan na muna ang latest. Balik sa iyo, Alan. Maraming salamat, Kenneth Pasyente. Binigyang din ng National Maritime Council ang kahalagahan ng dalawang bagong batas na nilagdaan ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. para sa maritime jurisdiction ng Pilipinas. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa Live. Alvin? Princess, kasunod ng pagkakalagda sa dalawang bagong batas na may kinalaman sa maritime jurisdiction ng Pilipinas sa West Philippine Sea, ipinahayag ng pamahalaan na magpapatibay ito sa kung ano ba talaga ang ating karapatan sa nasabing teritoryo. Sa pulong balitaan sa Malacanang, ipinahayag ng National Maritime Council na ang Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act ay produkto ng whole of government initiative ng gobyerno. Ayon kay National Maritime Council spokesperson Alexander Lopez, napakahalaga ng dalawang nalagdaang bagong batas sa maritime jurisdiction ng Pilipinas. Clearly defined anya kung ano ang karapatan natin kung usapin ng teritoryo ang pinag-uusapan. This clarity is vital in establishing the scope of the Philippine maritime jurisdiction, ensuring that our rights and responsibilities as an archipelagic state are clearly defined. Ayon naman kay Senador Francis Tolentino, ang mga bagong batas na nilagdaan ay pagpakita ng paninindigan ng bansa na nakaangkla at alinsunod sa itinatakda ng international law at sa ating saligang batas ang paninindigan at paninindigan sa ating soberenya. Pagbibigay din ni Tolentino, ang Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act ay magsisilbing implementasyon ng 2016 arbitral ruling. Nakakalugod ito dahil ito ay pagpapakita ng isang paninindigan ng isang bansa base po sa saligang batas, base po sa international law at ang daming tumulong. Sa kanyang panig naman ay pinahayag ni Congresswoman Rachel Arenas na malaki ang naiambag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para maisakatuparan na magkaroon tayo ng batas na nagbibigay din sa kung ano ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pagkaupuan niya ng Pangulong Marcos ay ipinaglabanan niya ito at maging sa ginagawang paglalakbay ng presidente sa ibang bansa ay pinaninindiganan ito sa kung ano ang para sa Pilipinas. Able to pass these two very significant bills, and this is actually for the country, for the Filipino people. And again, I have to salute the President again because sa lahat ng paglalakbay niya sa ibang bansa, pinaglalaban niya yung sariling atin. Sa
pamamagitan na niya ng Republic Act No. 12064 at Republic Act No. 12065, pamamaraan din na niya ito para ma-legislate ang pangalang West Philippine Sea. Nagulat mula sa Palasyo ng Malacanang, ako naman si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Alvin Baltazar. Bakas ang iniwang pinsala ng Bagyong Marce sa probinsya ng Cagayan. Puspusan naman ang paghahatid ng tulong ng DSWD at iba pang ahensya ng pamahalaan sa mga apektado ng bagyo. Si Oliver Bakay ng PIA sa Balitang Pambansa. Matapos ang 2 beses na paglandfall ng Bagyong Marce sa Cagayan, bakas ang iniwan nitong pinsala sa malaking bahagi ng lalawigan. Ang residenteng ito sa Sanchez Mira, Cagayan ay walang nagawa nang liparin ng malakas na hangin ang buong bubong ng kanilang bahay. Hindi rin nakaligtas maging mga government buildings. Marami ang nasiraan ng tahanan. May mga nabuwal na mga punong kahoy. Maraming lansangan ang natabunan ng landslide at may mga tulay na hindi na madaanan dahil sa pag-apaw ng ilog. Ang ilang mga lokal na opisyal ay nagsagawa ng rescue operation sa mga inabot ng tubig baha. Nagkaroon din ng malawakang power interruption sa malaking bahagi ng lalawigan dahil maraming mga poste ng kuryente ang natumba sa lakas ng hanging dala ng bagyo. Ang DSWD ay agad nagpadala ng 2 truck ng family food pack sa bayan ng Santa Ana na siyang unang binayo ng bagyo. Sa araw na ito ay inaasahan din ang karagdagang mga family food packs mula sa Region 3 at Cordillera Administrative Region para sa mga nasalanta ng bagyo at mga nasa loob pa rin ng evacuation center. Sa ngayon, ang sistema po ngayon ay sila na nga po yung nagpa-purchase po ng mga goods at pinapadala na lang bawat region kung ano po yung pangangailangan ng bawat region. So, we're expecting that magkakaroon po tayo ng 60,000 na ipapadala po ng central office, no? So, fina-facilitate na po nila 'yon. Sa ngayon ay umaliwalas na ang panahon dito sa lalawigan ng Cagayan, subalit patuloy pa rin pinapangambahan ang pagkakaroon ng baha dahil patuloy ang pagragasa ng tubig mula sa kabundukan pababa sa mga kailugan. Kaya naman patuloy ang panawagan ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa lahat ng mga mamamayan na nasa mga mabababang lugar na huwag magpakampante dahil sa banta ng pagbaha. Mula sa Philippine Information Agency Region 2, Oliver Bakay, Balitang Pambansa. Ilang lugar naman sa Cagayan ang binaha matapos umapaw ang ilang ilog dahil sa malakas na pag-ulan dala ng Bagyong Marce. Si Angela Peñalosa ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Sa halip na mahimbing na tulog, tila bangungot ang naranasan ng isang pamilya sa Sanchez Mira sa Cagayan nang humagupit ang Bagyong Marce Huwebes ng gabi. Napaiyak na lamang ang isang babae matapos liparin ng malakas na hangin ang kanilang bubong dulot ng epekto ng bagyo. Makikita sa video na pilit pang itinali ng lalaki ang yero, subalit wala nang nagawa ang lalaki nang tuluyan ng tinangay ng malakas na hangin ang kanilang bubong. Huwebes na gabi ng bayuhin ng malalakas na hangin ang Cagayan habang kumikilos patungong Ilocos Norte. Dahil sa walang tigil na pagbuhos ng ulan kagabi, ilang tulay ang hindi madaanan matapos umapaw ang ilog gaya na lamang sa San Isidro Bridge. Mabilis din ang pagtaas ng tubig sa ilog sa Nagtupakan, Pamplona, Cagayan kung saan inabot ng baha ang ilang bahay at istrukturang malapit sa Pampang. Mabilis din ang pagtaas ng tubig sa ilog sa Nagtupakan, Pamplona, Cagayan kung saan inabot ng baha ang ilang bahay at istrukturang malapit sa Pampang. Nagmistulang ilog ang pangunahing kalsada sa Barangay Kulyit, Gataran matapos sumapaw ang ilog sa lugar. Sagabal naman sa kalsada ang mga puno at bato na bumagsak dahil sa malakas na bugso ng hangin na dala ng bagyo. Wala namang lindol, subalit tila niyanig ang isang department store sa Santa Ana, Cagayan matapos bayuhin ng malakas na hangin ang mga istante na nagbagsakan. Samantala, naging takbuhan naman ng ilang residente mula sa Pamplona, Cagayan ang isang simbahan na pansamantalang tinuluyan dahil sa tindi ng hangin na naranasan sa evacuation center. Patuloy namang sinisikap ng pamahalaan kasama ang iba pang katuwang nito ang pagpapabot ng tulong sa mga nabiktima ng Bagyong Marce. Mula sa PBS Radyo Pilipinas News, Angela Peñalosa para sa Balitang Pambansa.
Binigyang linaw naman ni Budget Secretary Amena Pangandaman na mayroon pang sapat na budget ang bansa para sa mga susunod pang kalamidad. Ayon sa kalihim na ipamahagi na ang nasa 30 bilyong pondo as of October 24 ngayong taon. Para yan sa mga quick response team ng pamahalaan mula sa iba't ibang kagawaran at ahensya na tumutugon sa mga lugar na nangangailangan ng tulong. Sa ngayon ay nagre-request na ang iba pang mga replenishment dahil paubos na nila ang kanilang mga pondo dahil sa sunod-sunod na bagyo at kalamidad na tumama sa bansa. Meron rin ang contingency fund na 7 billion pesos ang kagawaran na magagamit bilang karagdagang pondo sa mga ahensya na mangangailangan. Samantala, may nakahanda na rin na standby funds sa ilalim ng unprogrammed appropriations sakaling maubos ang contingency fund. Dagdag pa niyan, maaaring itap ang mga kagawaran at ahensya ng DBM kung kakailanganin nila ng kaukulang pondo. Pumalo na sa 18 million pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng pahingisda si Mimaropa. Dahil sa bagyong Christine, tiniyak naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Mimaropa, na inihahanda na nila ang mga ipapamahaging tulong sa mga apektadong mahingisda. Si Joshua Sugay ng PIA sa Balitang Pambansa. Umabot sa mahigit 18 milyong piso ang pinsala sa buong rehiyon ng Mimaropa sa sektor ng pahingisda dahil sa nagdaang bagyong Christine, ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Mimaropa. Sa panayam ng PIA Oriental Mindoro kay Emmanuel Perez, Planning Division staff ng BIFAR Mimaropa, nasa mahigit 800 na mahingisda ang naapektuhan ng bagyo sa buong rehiyon. Mula sa bilang na ito, pinaka-naapektuhan ang lalawigan ng Romblon kung saan nasa 332 na mga mahingisda ang nasira ang kabuhayan at tinatayang nasa 5.3 million pesos ang pinsala. Sa kabila nito, sinabi ni Perez na kasalukuyan silang naghahanda upang maiabot ang tulong sa mga mangingisdang apektado at patuloy na nakikipag-ugnayan sa tanggapan ng Department of Agriculture hinggil sa preparasyon ng pamamahagi ng assistance sa pamamagitan ng Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folks o PAF. Pinaghahanda na po kami po ng names of affected fisher folks po para po doon to be eligible to the program po na ano po namin. And secondly po ay as per instructions po of our National Director C. Pelayo to facilitate and validate all those affected fisher folks and then yung sa requisition of possible funds. Dagdag ni Perez, hinihikayat din ng BIFAR ang mga mangingisdang naapektuhan na ideklara ang mga nasirang kagamitan at produkto upang mapabilang sa mga mabibigyan ng ayuda ng pamahalaan. I-encourage po namin po ang ating mga fisher folks po na i-declare po yung mga damages po kasi ang principle po ng ating pong disaster risk reduction management po ay kailangan po yung mga reports, mga damage and losses assessments po na nire-report po sa atin po ay kailangan po wala po tayong maiiwanan. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng BIFAR sa mga local government units upang mapabilis ang proseso ng pagtukoy sa mga tatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan sa buong rehiyon ng Mimaropa. Mula sa Philippine Information Agency Mimaropa, Joshua Sugay para sa Balitang Pambansa. Patuloy naman ang pamahagi ng mga relief goods ng isang grupo sa mga pamilya na labis na naapektuhan ng bagyong Christine sa Albay at Camarines Sur. Si Nancy Media Villo ng Radyo Pilipinas sa Albay sa Balitang Pambansa. Patuloy na naghahatid ng libo-libong relief goods ang Ako Bicol Party List sa tulong ng tanggapan ni Speaker Martin Romualdez sa mga lugar sa riyon na grabe na apektuhan ng bagyong Christine, lalo na sa Camarines Sur at ilang bahagi ng Albay. Pinangunahan mismo ni Ako Bicol Solon Raul Angelo Gil Bungalon ang distribusyon sa bayan ng Bakakay at ibang parte ng Albay. Mahigit 1,000 ang halaga ng bawat family food pack na ibinigay. Mayroon itong bigas, canned goods, noodles at iba pa. Tumulong na rin sa Ako Bicol ang ilan sa mga pamusong social media influencers na naghatid tulong sa mga biktima ng bagyo gaya ni na Rosemar, Marketan, Boss Toyo at Daddy Blue.
Ayon kay Bakakay Mayor Edsel Beliesa, malaki rin ang naging epekto ng bagyong Christine sa mga magsasaka at mangingisda sa kanyang bayan. Dito sa Bakakay, medyo malakas din ang apekto. Lalo na yung mga farmers, mga nangingisda. Ilang linggo na yung ulan hindi huminto. May mga walang hanap buhay, hindi na-apektado pa ng landslide. Patuloy rin na tinutulungan ng Ako Bicol ang mga barangay sa Albay na hanggang sa ngayon ay hindi pa na ibabalik ang serbisyo ng kuryente dahil sa nagdaang bagyo. Kasi aside from the relief operations, nakasentro din yung ating attention doon sa pagbigay ng ayuda doon sa mga areas na until now hindi pa rin fully energized. So tinulungan natin sila na may paabot sa ALECO ang kanilang concerns. So for the meantime na meron talagang mga poste ng ALECO na natumba, so ginawa naman natin ay may pinapahiram tayo na genset, no? At pinapaikot natin ito sa iba-ibang mga barangay, particularly doon po sa munisipyo ng Tiwi at munisipyo ng Malinaw, dahil yung ilang barangays talaga doon wala pang kuryente until today. So we are asking the ALECO, no, to expedite, no, na at least may balik po agad yung linya ng kuryente sa kanila. Andito po tayo ngayon sa Mercedes Eco Park. Ginagawa po yung relief distribution sa pangunguna ng Ako Bicol. Nandito po si Kong Jill Bongalon, representative ni Kong Saldi, with the help of Speaker Martin Romualdez. Tumulong na din po ang ating social influencer na si Rose Martan. So yun, marami po ang nabigyan ng relief goods dito po sa Mercedes Eco Park. Mula Bakakay Albay, Nancy Mediabilio para sa Balitang Pambansa. Update naman po sa bagyong Marce. Sa ngayon ay nananatili ito sa typhoon category. Ang bagyo ay huling namataan sa layong 165 kilometers west ng Lawag City sa Ilocos Norte. May taglay na lakas ng hangin na 140 kilometers per hour at pagbugso na umaabot sa 170 kilometers per hour. Ito'y kumikilos west-southwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Dahil dito mayroon na tayong tropical cyclone wind signal number 2 sa northwestern portion ng mainland Cagayan, western portion ng Apayao, Abra at Ilocos Norte, northern portion rin ng Ilocos Sur. Signal number 1 naman po sa Batanes, Babuyan Islands, nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, northern at western portions of Isabela, Nueva Vizcaya, northwestern portion of Quirino, nalalabing bahagi ng Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Sur, La Union at northern at central portions ng Pangasinan. May nakataas na rin po na gale warning sa northern at western seaboards ng northern Luzon. Samantala, ang bagyong Marce ay posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility mamayang hapon o gabi. Mahigpit namang binabantayan ng Pag-asa ang sama ng panahon sa labas ng bansa. Patuloy naman po ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, nagkaroon ng growth rate ang bansa na 5.2% kasunod ng Vietnam na kasalukuyang nangunguna na ngayon sa gross domestic product growth na nasa 7.4% at Malaysia na nasa 5.3%. Tumaas naman ang bilang sa industry at service sector ng bansa sa 6.3% simula nitong nagdaang buwan. Nagkaroon rin ng GDP growth na 4.1% ang services sector ng bansa at 1.3% naman sa industry sector. Sa kabila yan ng mga epekto ng nagdaang bagyo. Kabilang sa mga key contributors ngayong third quarter ng taon, ang wholesale, retail trade at repair ng mga motor vehicles at motorcycles. Gayon din ang financial at insurance activities, pati na ang construction industry sa bansa. Pabor naman sa ilang mga motorista ang plano ng DOTR o Department of Transportation na i-counterflow o baliktarin ang daloy sa EDSA busway. Ito'y para hindi na rin maabuso ng mga pasaway na motorista. Si Bernard Ferrer sa Balitang Pambansa. Positibo ang pagtanggap ng ilang commuter sa posibilidad na baliktarin ang direksyon ng EDSA busway. Nangangahulugan na ang pampublikong bus sa northbound lane ay inilipat na patungong southbound lane at vice versa.
Para sa ilang commuter, isang magandang hakbang ito ng Department of Transportation upang eksklusibong magamit ng mga pampublikong bus ang EDSA busway. Okay lang po kung magbe-benefit naman yung mga commuters din po. Kasi kung pumapasok naman po sila doon sila usually dumadaan, mas okay po na mag-giveaway na lang. It's good at least iwas traffic para din sa mga commuters, pero let's see what will be the adjustment is. Iminungkahi rin nila na taasan ng multa na maaaring ipataw sa mga pribadong sasakyan na daraan sa EDSA busway. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, natalakay na nila ang nasabing plano sa mga kumpanya ng bus na dumadaan sa EDSA busway. Posible anyang maisapinalito bago matapos ang taon. They will give us their position, no? Although ang initial reaction nila is it's a very good idea. Isa rin sa kinukonsidera ng Transportation Department ay ang bawasan ng binibigay na protocol plate sa mga opisyal ng gobyerno. Sa kasalukuyan, pinapayagan na makadaan sa EDSA busway ang mga ambulansya, truck ng bombero at sasakyan ng kapulisan na may lehitimong operasyon. Gayon din ang sasakyan ng Pangulo ng Bansa, Pangalawang Pangulo ng Bansa, Senate President, Speaker ng House of Representatives at Chief Justice ng Supreme Court. Matatanda ang isang SUV na may peking number 7 protocol plate ang nag-viral matapos dumaan sa northbound lane ng EDSA busway. Ang number 7 protocol plate ay binibigay lamang sa mga nakaupong senador ng bansa. Mula sa PTV, Bernard Ferrer para sa Balitang Pambansa. Magandang balita naman sa ating mga commuters dahil posibleng magbukas na ang Phase 1 ng LRT1 Cavite Extension ngayong Nobyembre. Magkakaroon ng karagdagang 5 istasyon sa ilalim ng Phase 1. Ito ay sa Redemptorist Station, Mia Road Station, Asia Road Station, Ninoy Aquino Avenue Station at ang Dr. Santos Avenue Station. Inaasang aabot sa 80,000 na pasahero kada araw ang karagdagang maseserbisyohan ng LRT1 dahil sa mga dagdag na istasyon. Mula sa dating 20 kilometers na haba ng LRT1, ngayon ay aabot na ito sa 26 kilometers. This will be the first railway project to be completed within the administration of President Ferdinand R. Marcos Jr. No? Our private partner is the Light Rail Manila Corporation, and I congratulate them. Sa gitna ng paggunita ng bansa ng ika-11 anibersaryo ng pananalasa ng Super Typhoon Yolanda, nanawagan si House Speaker Martin Romualdez sa bawat isa na ibayong bantayan at paghahandaan ng climate change, lalo na ang epekto nito. Nang humagupit noong November 8, 2013 ang Yolanda sa bansa at pangunahing naapuruhan dito ang Tacloban City sa Leyte. Nasakop yan ang distrito ni Romualdez. Ayon sa House Speaker, hindi na dapat maulit pa ang trahedyang ito, kaya't dapat ay mapalakas pa ang mga mekanismo ukol sa disaster response at resilience ng bansa. Bilang mga lingkod bayan, kinikilala ni Romualdez ang kanilang obligasyon na mapabuti pa ang mga hakbang ng gobyerno ukol sa climate change, kaya't isa rin ito sa kanilang prioridad ngayon. Isa sa mga panukalang isinusulong ng Kamara bilang tugon sa mga sakuna, ang Ligtas Pinoy Centers Act na nagtutulak sa pagbuo ng matitibay at maayos na evacuation centers sa iba't ibang panig ng bansa. Sabi ng House Leader, hindi na sapat ang maging handa lamang. Dapat ay may pangmatagalang mga infrastruktura na magagamit ng taong bayan, kaya't determinado silang masuportahan ito. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang 6:00 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan, hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.